Ako si Maria at ito ang aking kwento. Seryosong pinapaliwanag ni Idam ang presentation na ginawa nilang dalawa ni Carmela, pero hindi niya maiwasan na hindi mawala sa focus sa tuwing napapatingin siya kay Ruel. Kasama nila ito sa meeting at napapaigting ng panga si Idam sa tuwing naalala niyang mga picture na ipinakita ni Sofia sa kanya kanina. Nang matapos ang presentation niya ay sabay-sabay na nagpalakpakan ng mga board of directors nila. Palihim naman napapangiti si chairman dahil unti-unti nang natututo si Idam. Napapataas lang naman ng kilay si Ruel habang nilalaro niyang mga daliri niya. Ipinapakita niya kay Idam na hindi siya interesado sa mga sinasabi nito. Nang matapos ang meeting nila, ay nilapitan ni chairman si Idam at tinapikto sa balikat. Napapangisi at napapailing naman si Ruel pero hindi niya maiwasang hindi mainis dahil alam niyang ginagawa na ni Idam ang lahat para mapalipit sa lolo nila. Aalis na sana si Ruel nang tawagin siya ni Idam. "Can we talk?" Seryosong saad ni Idam, muling tumaas ang kilay ni Ruel. Ano naman sana ang pag-uusapan nilang dalawa? "What do you need? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na dahil wala akong oras para pakinggan ka," ani ni Ruel. Nang makalabas si chairman, "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo na siyang guguluhin?" "Leave her alone, Ruel." Malamig na wika ni Idam. Natawa naman si Ruel. Alam niya na kung anong sinasabi ng pinsan niya. "Gusto mong layuan ko siya? Paano ko gagawin yun kung kailangan kong pumunta sa kumpanya nila araw-araw?" Sa inis ni Idam ay kinwelyuhan niya si Ruel. Alam niya sinasadya ni Ruel na galitin siya sa pamamagitan ni Carmela. "I said, leave her alone," may diinasad ni Idam. Ngumisi lang naman si Ruel at hindi alintanang pagkakakwelo sa kanya ni Idam. "Do you like her?" tanong ni Ruel dahil kung magalit si Idam sa kanya ay tila ba pagmamay-ari nito si Carmela. "Alam kong kasal kayong dalawa pero hindi ba ikinasal lang naman kayo for business? You want to be the CEO of the Festejo Corporation kaya mo pinakasalan si Carmela para makuha mong isang vote dahil shareholder din ang pamilya nila. Now I am asking you, do you like her? Masyado kang apektado kapag nakikita mo kaming magkasama. Natatakot ka bang maagaw ko siya sa'yo? What if gawin ko nga yun? Hanggang sana abot ang galit mo sa akin." Malakas na suntok ang tumama sa panga ni Ruel. Hindi pa nakontento si Idam, nilapitan niya si Ruel at mulitong hinawakan sa kwelyo. Ngumisi lang naman si Ruel pero malakas niya rin sinuntok si Idam. "Ano bang tingin mo sa mukha ko? Punching bag na pwede mo lang suntukin kung kailan mo gusto? Masyadong mainit ang ulo mo. Huwag mong ipahalata kung anong kahinaan mo. I like Carmela pero kung magagamit ko siya laban sa'yo. Don't you dare to touch her, Ruel. Wala kang alam sa kung pinagdadaanan niya. Oras na malaman ko na may ginawa ka, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka." Pagpuputol ni Idam sa sasabihin ni Ruel. Lalo lang namang ngumisi si Ruel. "Gaya ba ng ginawa mo kay Clara noon?" "Shut up!" Galit na saad ni Idam sa kanya. Malakas na itinulak si Ruel. Seryoso naman na siyang tinignan ni Ruel. "Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kung gusto mo bantayan mo 24/7 ang asawa mo. Kung ayaw mong lumalapit ako sa kanya pero dahil hindi mo yun magawa, mamatay ka sa kakaisip." May diinasaad ni Ruel saka siya umalis. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Idam sa inis. Naikuyom niyang kamao niya sa kanya, inis na itinulak ang isang upuan. Hanggang ngayon pa rin ba ay siya ang sinisisi ni Ruel sa nangyari kay Clara? Walang may gusto sa nangyari kay Clara dahil pareho silang nakidnap noon. Nagawang makatakas ni Idam para sana humingi ng tulong pero hindi nila inaasahan na maabutan na nilang wala ng buhay ang babaeng pareho nilang minahal. Napahawak si Idam sa ulo niya. Nahihirapan na rin siyang huminga. Nahihilo na naman siya. Ito ang palaging nangyayari sa kanya sa tuwing naalala niya ang kalagayan ni Clara nang balikan nila ito. Wala siyang saplot at puro pasa ang buong katawan niya. Halos hindi na rin makilala ang mukha niya dahil sa matinding pagbugbog na ginawa sa kanya. Napahawak si Idam sa leeg niya. Hirap na siyang huminga. Namumula na ang buong mukha niya. Napaluhod na lang siya sa sahig pero hindi nagtagal ay tuluyan na siyang bumagsak. "Idam, iho!" tawag ni Maria sa anak niya. Nilibot itong paningin niya sa buong conference room pero hindi niya makita ang anak niya. Wala rin naman ito sa office niya. Aalis na sana si Maria na makita niyang paggalaw ng isang upuan. Kaya muli niyang nilibot ang paningin niya.
Adam, anak! Nag-aalala niyang sigaw sa kanya ito nilapitan. Pulang-pula naman ang mukha ni Adam. Tumawag na si Maria nang makakatulong sa kanya para dalhin sa ospital ang anak niya. Dinala naman nila kaagad si Adam at chinek ang kalagayan nito. I think he needs to see his psychiatrist, ani ni Maria habang nakatingin siya sa anak niya. Nang malaman naman ni Carmela na dinala sa ospital si Adam, ay mabilis siyang nagtungo doon para alamin ang kalagayan. Mabilis niyang tinanong sa front desk ang pangalan ni Adam at tinuro naman nila kung nasaan si Adam. Nagmamadali siyang nakarating sa pwesto ni Adam pero nang makita niya si Maria ay bahagya siyang yumuko. Mrs. Festejo, anas niya. Hindi pa rin siya sanay na tawagin tong mommy. Kamusta po si Adam? Ano pong nangyari? Magalang niyang tanong. Tinignan naman ni Maria ang anak niyang natutulog pa. The doctor said that he's fine. Hindi ko alam kung anong nangyari habang nasa conference room siya. Hindi naman daw siya pinagalitan ni chairman. Pinuri pa siya nito dahil sa maganda niyang presentation. Ang alam ko silang dalawa ni Roel ang naiwan sa conference room. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila kaya. Hindi ko alam kung bakit nahirapan na naman siyang huminga. Isa lang naman ang alam kong dahilan kung bakit nahirapan siyang huminga minsan at nawawala ng malay. Naalala niya yung trauma niya. Sagot ni Maria. Napakunot naman ng noo si Carmela. Adam has a trauma? Kaya ba naintindihan siya ni Adam? Gusto niya sanang magtanong pero alam niyang masyadong personal ang bagay na yon at siguradong ayaw din ni Adam na malaman ng iba pang tungkol doon. Stay here, Carmela. Asikasuhin ko lang hospital bills niya para kapag nagising siya ay makauwi na rin siya kaagad. Tumango naman si Carmela bilang sagot. Naupo siya sa tabi ng kama ni Adam. Napapaisip siya kung anong meron sa nakaraan ni Adam. Hinaplos ni Carmela ang noon ni Adam pero nagulat siya nang hawakan niya ni Adam. Kunot-noo siyang tinignan ni Adam. Namumula pang mga mata niya. Halatang kagigising lang niya. Nang makita ni Adam na nasa ospital siya ay mabilis siyang bumangon at inalis ang nakasaksak na IV drip sa kamay niya. Hindi pa naubos ang IV drip mo, saka kailangan mo magpahinga na muna. Ani ni Carmela pero tumayo na si Adam. I'm fine, hindi ko kailangang magtagal dito. Let's go home. Ani at tinila na si Carmela. Malalaki ang bawat hakbang ni Adam kaya halos tumakbo na si Carmela para lang hindi siya madapa. Nasa ospital pa rin ang mommy mo at nagbabayad siya ng hospital bills mo. I'm sure babalikan niya tayo. Saad ni Carmela habang tinatahak na nilang daan palabas ng ospital. I-message ko na lang siya. Tanging sagot ni Adam. Nang makalabas sila ng ospital ay tumawag kaagad ng taxi si Adam para makauwi na sila. Kailangan ko pang bumalik sa kumpanya. Pinuntahan lang kita sa hospital dahil akala ko kung ano nangyari sa'yo. Bukas ka na bumalik. Seryoso at malamig na saad ni Adam. Hindi na nagsalita si Carmela dahil ramdam niyang hindi maganda ang mood ni Adam. Ano na naman bang nangyari? Ayaw pa naman ni Carmela na nasisigawan siya dahil takot ang nararamdaman niya. Tahimik na silang dalawa habang nasa biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay nila. Bakit nadadamay siya sa init ng ulo ni Adam? May nagawa na naman ba siya para ikagalit nito? Ano bang nangyari sa'yo? Anong pinag-usapan niyo ni Roel para makita kang wala ng malay? Kuryoso niyang tanong. Napaatras si Carmela nang harapin siya ni Adam. Salubong na salubong ang kilay nito tila ba isang mabangis na hayop na handa ng lapain ng biktima niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na iwasan mo si Roel? Kailan ka ba makikinig sa akin, Carmela? Hindi ka na naman na bata para paulit-ulit na pagsabihan. Sinabi ko sa'yo na kapag ginugulo ka niya, sabihin mo sa akin. Napalunok si Carmela. Wala siyang ginagawa at hindi niya rin kasalanan kung bakit nilalapitan siya ni Roel. Pero bakit sa kanya nagagalit si Adam? We're just married because of business, Adam. Pero bakit pati personal kong buhay pinapasok mo? Hindi ko kontroladong isip ng iba, lalo ng pinsan mo. Hindi ko mautusan ng isip nila na layuan ako. Hindi kita pinapakialaman sa mga ginagawa mo pero kung pagsabihan mo ko, parang mo na ako sinasakal sa liig. Ani ni Carmela sa mahinahong tinig. Inis namang napahilamos sa mukha si Adam, sa kanya tinalikuran si Carmela at naupo sa sofa. Bakit masyado siyang apektado? Hindi magandang relasyon namin ni Roel at ayaw kong gamitin kanya laban sa akin. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo ang lahat? Don't trust him dahil alam kong gagamitin ka lang niya laban sa akin. Blankong wika ni Adam saka siya tumayo at dumiretso na sa kwarto niya. Napapabuntong hininga na lang si Carmela. Sa tuwing nasisigawan siya ng ibang tao ay bumibilis ang tibok ng puso niya at tila ba binabalot ng katawan niya ng takot. Takot na baka masaktan siya.
Naupo na lang siya sa sofa. Palaisipan sa kanya kung saan nagsimulang alitan ni Idam at ni Roel. Samantala naman kunot na kunot din ang noon ni Roel habang nasa office niya. Tinignan niya sa salamin ng sugat sa gilid ng labi niya dahil sa suntok ni Idam sa kanya. Shit! Inis niyang saad. Mr. Festejo, wika ng isang lalaki. What? Galit niyang tanong sa kanya hinarap ang lalaking pumasok ng office niya. Naupo naman siya sa swivel chair niya. Ano nang balita sa pinapagawa ko sa'yo? Binangyayari ba o wala? Tanong niya. May ibinigay naman na USB ang lalaki sa kanya. Napatas ang kilay ni Ruel sa kanya tinignan ang USB na ibinigay sa kanya. Anong gagawin ko dito? Masungit niyang tanong. Diyan mo makikita ang skandal ni Idam Festejo. Binayaran ko yan ng 2 milyon para makuha ko lang yan. Panuorin mo para maniwala ka. Sagot nito. Napangisi naman si Ruel sa kanya nilagay ang USB sa laptop niya. Pinanood niyang laman ng video nito at tuwang-tuwa naman siya sa nakikita niya. Idam has a scandal at kitang-kita sa video ang ginagawa nila. You did well. Isasend ko na lang sa bank mong pera mo. Huwag ka na muna magpapakita sa akin. Wika ni Ruel. Umalis na rin ang lalaki. Tinaas ni Ruel ang mga paa niya sa lamesa sa kanya sinandal, ang likod niya sa swivel chair. Napapangisi na lang siya tila ba hindi na makapaghintay na isiwalat sa lahat ang tinatagong skandal ni Idam. Katulad ng sinabi ko, hindi kita hayaan na maging masaya. Hindi ko hayaan na may makukuha ka sa kumpanya. I'm sure chairman will be mad at you oras na makita niyang video na to. Tuwang-tuwang saad ni Ruel. Mahigpit niyang hinawakan ng USB. Hindi niya akalain na may makukuha siyang skandal ng pinsan niya. Alam niyang masasaktan si Carmela kapag napanood niya rin ang video ni Idam, pero gusto niya talagang pabagsakin ng pinsan niya. Ano pa bang tinatago mo, Idam? Ani ni Ruel sa kanya muling ngumisi. Nang tumunog ang doorbell ni na Carmela, binuksan niya ang pintuan. Napakunot siya ng noon nang makita niya isang magandang babae. Is Idam here? Tanong nito sa kato dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay nila. Nagtataka naman si Carmela kung sinong babaeng naghahanap kay Idam. Ngayon niya lang ito nakita. What do you need? Tanong niya. Umakyat sa hagdan ang babae at binuksan isa-isang pintuan ng mga kwarto nila. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo kay Idam? Tanong niya. Isang dalaga pa ang babae. Maganda, makinis ang balat at may magandang hubog ng katawan. Hinarap ng babae si Carmela at seryoso tong tinignan. I need to see him. I'm his psychiatrist. Sagot nito, napakunot ng noo si Carmela. Psychiatrist? Aniya pa, anong klaseng traumang meron si Idam para magkaroon din ito ng sariling doktor? Nang makita ni Idam kung sinong kasama ni Carmela, ay mabilis nang hinilang doktor niya at pinalabas ito. What are you doing here? Seryosong tanong ni Idam. Inalis naman ni Shira ang kamay ni Idam sa braso niya. Your mom called me, kaya nagpunta ako dito kaagad. I just want to know if you're fine. I'm fine. I'm perfectly fine. I don't need you. Leave. May diing wika ni Idam sa kanya sinaradong pintuan ng bahay nila. Nang humarap na siya ay nakita niya si Carmela na nakatingin sa kanya, bakas ang pagtataka sa mukha niya. Iniwas ni Idam ang paningin niya saka siya nagtungo ng kusina. Sinundan naman siya ni Carmela. You have your own doctor too, a psychiatrist doctor. May trauma ka rin na hanggang ngayon natatakot ka pa ring maalala. Yun ba ang dahilan kung bakit tinutulungan mo ko? Naawa ka lang sa akin? Ani ni Carmela. Hindi naman nagsalita si Idam, nanguha siya ng tubig sa kanya yung ininom. Tipid namang ngumiti si Carmela saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Ramdam niyang kirot sa puso niya dahil umaasa siyang may konting nararamdaman para sa kanya si Idam. Pero awa lang pala ang nararamdaman nito para sa kanya. Bakit nga ba niya inisip na posibleng magkagusto sa kanya si Idam? May kailangan lang sila sa isa't isa kaya sila magkasama ngayon. Anyway, thank you for understanding me. Walang nakakaintindi sa akin dahil iniisip nilang nag-iinarte lang ang traumang meron ako. Hindi kita tatanungin kung anong nangyari sa'yo dahil alam ko kung anong pakiramdam kapag naalala pa ang traumang pilit na kinakalimutan. Anas ni Carmela sa kanya tinalikuran si Idam. Napabuntong hininga na lang si Idam. Nainis pa rin siya hanggang ngayon dahil mga picture na ipinakita ni Sofia sa kanya. Wala rin siyang balak sabihin kay Carmela kung anong traumang meron siya. Ayaw niya nang maalala yon dahil sinisisi niyang sarili niya. Lumipas ang mga araw, nalalapit ng birthday party ni Chairman Festejo at marami itong magiging bisita. Iniisip ni Carmela kung anong magandang maireregalo niya sa lola ng asawa niya. Hindi niya naman kilalang mga ito at hindi niya alam ang mga gusto nila. Napabuntong hininga na lang siya dahil ang mga bagay na naisip niyang iregalo sa chairman. Alam niyang meron na ito at baka hindi niya naman afford ang iba.
Carmela, agaw atensyang wika ni Gia. Bumalik naman sa wisyo si Carmela sa kanya tinignan si Gia. Yes, honest niya. Seryosong tinignan ni Carmela si Gia. Humugot naman muna ng malalim na buntong hininga si Gia. Gusto ko sanang isama natin sa collection natin ang gown mo. Sa magiging fashion show sa Paris, papayag ka ba? Ani nito, nahihiya siya dahil maaga niyang hinusgahan si Carmela. Pero hindi niya akalain na pinagpala ang mga kamay nito. Ngumiti naman si Carmela, natutuwa siyang nagustuhan ni Gia ang design niya. Of course, no problem. Tuwang-tuwa niyang sagot. Ngumiti naman si Gia dahil akala niya mahirapan pa siyang kumbinsihin si Carmela. Okay, I'll add your design in our collection. Thank you, Carmela. Gusto ko sanang marami pa akong makitang mga design mo. Gumiti at tumango naman si Carmela. Samantala naman kunot noong tinignan ni Shawnee si Marvin dahil sa sinabi nito. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Pag-isipan mo munang mabuting desisyong bibitawan mo, Marvin. I can't believe you. Wala pang masyadong experience si Carmela sa kumpanya para bigyan mo na siya kaagad ng mataas na posisyon. Hindi pa niya napapatunayan ang talent niya sa pagde-design. Wala pa siyang napapatunayan sa design department tapos gusto mo siyang bigyan kaagad ng posisyon? You're crazy. Naiinis na namang saad ni Shawnee. Ano pa bang gagawin niya sa design department? Hindi siya matututo sa mga dapat niyang gawin kung mananatili siyang parang isang trainee lang. I will teach her. Seryosong sagot ni Marvin nang hindi tinitingnan si Shawnee. Hilaw namang natawa si Shawnee. Tuturuan mo si Carmela? You're unfair. Pinaghirapan ni Sofia ang posisyon na meron siya. Tapos ngayon, tuturuan mo si Carmela? Is it because she's your legal daughter? Hindi na ako magtataka kung balang araw kay Carmela mo ibibigay ang buong kumpanya. Marami na kaming nagawa ni Sofia sa kumpanya na ito. Tapos si Carmela lang ang makikinabang? Hindi ako papayag. Bakas ang galit sa tinig ni Shawnee. Tinignan naman na siya ni Marvin. Pantay lang ang pagtingin ko sa mga anak ko, Sofia. Si Sofia at Carmela ang magmamahalan ng kumpanyang ito. Gusto kong turuan si Carmela para matulungan niya na si Sofia sa mga mahirap na trabaho. Hindi pagiging isang designer ang magiging role ni Carmela sa kumpanya. That is why I want to teach her. No! Galit na sigaw ni Shawnee. Hindi ako papayag. Hayaan mo paghirapan din ni Carmela ang magiging position niya sa kumpanyang ito. Hindi ko hayaan na iparamdam mo sa anak ko na mas mahal mong anak mo si Carmela. May di nasaad ni Shawnee sa kanya iniwan sa loob ng office si Marvin. Napapailing na lang si Marvin. Alam niya kung gaano katalinong anak niyang si Carmela. Nakakasiguro siya na hindi mahirapan si Carmela na pag-aralan ang mga dapat niyang gawin para mapamahalaan niya ang kumpanya. Desidido na siyang bigyan kaagad ng mataas na posisyon ng anak niyang si Carmela. Galit namang inihagis ni Shawnee ang mga papeles na nasa lamesa niya. Nagngingit-ngit sa inis sa mga ngipin niya. Sana hindi na kita hinayaang nakabalik sa katinuan. Hinayaan na lang sana kitang tuluyang nabaliw sa mental hospital. You're a threat, Carmela. Hindi ko hayaang sirain mo lang ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Hindi ako papayag na magkakaroon ka ng posisyon sa kumpanyang ito. Sisiguraduhin kong mapipigilan kong daddy mo bago pa niya ibigay sa yung posisyon na binabalak niyang ibigay sa'yo. Hindi ko hayaan na mapapantayan mo anak ko. May diin na saad ni Shawnee. Hinilot niyang sentido niya. Kailangan niya nang mapabilis ang magiging kasal ni Roel at ni Sofia. Wala na siyang pakialam kung magiging sukob ang kasal. Kung meron mang mamalasin kay Carmela at Sofia, si Carmela yon. Ano kayang gagawin ni Shawnee para manatiling hawak niya ang kumpanya? Magawa pa kayang maipaglaban ni Carmela ang karapatan niya sa kumpanya bilang siya ang legal na anak ni Marvin? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.